Hindi ko sinasadya, pero ang gutom, ang sakit, hindi ko na mapigilan. Ako na ang halimaw na kinatatakutan nila. Hindi ka aswang, Marian. Pero kung hindi mo pipigilan sarili mo, walang makapagliligtas sa'yo. Kahit ako. Ang sumpa ay hindi mapapawi ng pagsisisi. Pero may oras ka pa kapag lumagpas ang kabilugan ng buwan. Wala nang balikan. Anak, anong ginawa mo? Bakit ikaw mismo ang sumira ng sarili mong buhay? Ano pang magagawa ko para iligtas ka? Gaano kalayo ang kayang tahakin ng isang tao para sa kanyang pangarap? Hanggang saan ang limitasyon ng pagnanasa bago ito maging sumpa? At kapag ang pagkakataon ay hinahangad mo, ay kapalit ng hindi mo inaasahan, handa ka bang bayaran ang halaga nito? Sa isang tahimik na baryo, may isang kwento tungkol sa isang mahiwagang langis. Isang langis na may kapangyarihang magbigay ng proteksyon, ngunit sa maling kamay, ito'y maaaring maging isang sumpang walang katubusan. Ngunit paano kung ang langis na ito ay mapasa kamay ng isang taong desperado? Paano kung ang kanyang kagustuhang umahon sa kahirapan ay siyang magdadala sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagkatao? Dahan-dahan lang po, Lola. Hayaan niyo po akong alalayan kayo. Mukhang sobrang napagod po kayo sa paggagamot niyo. Salamat, Apo. Talagang napagod ako sa huling pasyente. Ay mahirap ang pinagdadaanan niya. Ano po bang nangyari sa kanya? Kinuha siya ng mga engkanto. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Hindi siya makatulog gabi-gabi. Kaya naman pala, ganyan lang pagod ninyo. Dapat po kasi, hindi po kayo nagpapagod ng gusto. Hindi ko maiwanan ng mga taong nangangailangan ng tulong ko. Pero Lola, napapagod po kayo ng sobra. Baka naman po, kayo na ang magkasakit niyan. Hindi madali ang laban sa kadiliman, anak. Lalo na kapag aswang ang kalaban. Marami silang biktima ngayon. Paano po ba lumalakas ang mga aswang? Kapag marami na silang nakukuhang biktima, kapag marami na silang nasisila sa kadiliman. Kaya po ba kailangan niyong magpakapagod ng gusto para maligtas sila? Kailangan ng lakas at puwersa para sa mga dasal. Hindi basta-basta ang labanan na ito. Nag-aalala lang po ako sa inyo, Lola. Ang laki po ng impact sa katawan ninyo pagkatapos yung magdasal. Halos hindi po kayo makatayo. Ganyan talaga. May kapalit ang bawat kaluluwang maililigtas natin. Hindi ba pwedeng magpahinga muna kayo? Kahit isang araw lang po? Ako huwag kang mag-alala sa akin. Masaya ako sa ginagawa ko. At isa pa, kailangan kong tapusin ang tungkulin ko. Ano pong tungkulin, Lola? Ang tumulong sa mga nangangailangan habang kaya ko pa, Apo. Pero Lola, dapat din po alagaan ninyo ang sarili ninyo. May tiwala ako sa Diyos na binibigyan niya ako ng lakas. At sa tulong ng mahiwagang langis na ito, marami pa akong matutulungan. May sumpa po ba ang langis na yan? Huwag kang mag-alala. Protektado tayo. Hanggat hindi ito napupunta sa maling kamay, ligtas tayo, Apo. Nangangamba lang kasi po ako sa inyo, Lola. Ang bawat pagod ay sulit naman, basta't may naililigtas ako mula sa dilim. Sa panahon ngayon, maraming kasamaan ang lumalaganap. Kailangan may kumakalaban sa kanila. Kung ganun po, tulungan ko na lang po kayo para hindi kayo masyadong mapagod. Darating din ang panahon na yan. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong gampanan ang tungkuling ito. Matapos ang mahabang pag-uusap tungkol sa panggagamot, unti-unting bumalik ang lakas ni Lola Sally. Ang dating nangihina
ngayon ay nakaupo na ng tuwid. Bagamat bakas pa rin sa kanyang mga mata ang pagod na katawang ginamit sa pakikipaglaban sa dilim. Sa kabila ng pagpapahinga, alam ni Sally na marami pang gawain ang naghihintay. Mga sangkap na kailangang bilhin, mga gamot na kailangang ihanda. Mabuti na lamang nandyan ang kanyang apo na si Lino na handang tumulong sa mga gawaing ito. Apo, may listahan ako ng mga kailangan nating bilhin sa bayan. Sige po Lola, ako na po ang bibili. Mas mabuti pong magpahinga muna kayo. Tignan mong mabuti itong listahan. Lahat ng ito abay kailangan sa ating mga gamot. Opo Lola, may luya po ba tayo? Mukhang kailangan din po natin yun eh. Nasa kusina pa. Pero kung makakakita ka ng mas magandang luya sa palengke, abay bumili ka na rin. Sa bagay po. Malapit na rin po maubos yung atin eh. Ano po bang kailangan? Mga dahon ng bayabas, oregano at sampagita. Huwag mong kalilimutan ng insenso. Para saan naman po yung mga insenso? Para sa darating na kabilugan ng buwan. Mas malakas ang masasamang elemento kapag ganoon. Grabe naman po siguro. Dami ng masasamang loob sa bahay natin ngayon. Hindi lang masasamang loob ang dapat mong pag-ingatan, Apo. Bakit po Lola? May multo po ba sa bayan? Mas masahol pa sa multo. May mga nilalang na nagbabalat kayo bilang tao. Huwag po kayong mag-alala Lola. Magaling naman po ako sa martial arts. Ay, dako Apo. Hindi sapat ang martial arts na yan sa mga kalaban na hindi mo nakikita. Paano ako makakalaban sa mga yun? Kaya nga dapat matutunan mo ang mga dasal at ang ritual natin. Pero Lola, hindi po ba sapat na may mahiwagang langis na tayo? Hindi lahat ng laban kayang lutasin ang langis, Apo. Mukhang marami pa akong dapat matutunan sa inyo. Darating din ang panahon na yan. Pero sa gayon, abay mag-iingat ka sa bayan. Opo Lola, babalik po ako kaagad. Dalhin mo na rin yung pangontrang ibinigay ko sa'yo. Bakit po? May mangyayari po ba? Abay mahirap na. Maraming nagbabalak ng masama sa mga inosenteng tao. Sige po. Isusuot ko na po. Mag-iingat ka ha. Huwag makikipag-usap sa hindi mo kilala. Lola naman, para naman akong bata sa inyo niyan. Minsan ang pinakamapanganib na tao ay yung mukhang pinakamabait. Sige na po Lola, alis na po ako. Magpahinga na muna kayo. Mula sa tahimik na bahay ng kanyang lola, naglakad na si Lino patungo sa magulong bayan ng San Lorenzo. Dala-dala niya ang listahan ng mga bibilhin at ang pangontrang bigay ng kanyang lola. Naglakad siya sa gitna ng masayang ingay ng palengke. Ang dating katahimikan, napalitan ng masigabong tugtog ng mga tambul, sigawan ng mga nagtitinda, ingay ng mga sasakyan. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang hindi inaasahang pagtatagpo ang magbabago ng kanyang buhay. Ay naku, mabigat. Sandali lang. Tutulungan na kita. Salamat. May mga bigas kasi eh. Huwag kang mag-alala. Sanay ako sa mabibigat. Nakakahiya naman. Hindi ko sinasadyang malaglag ang mga dala ko. Nakawala yun. Mabutit nakita kita. Bakit naman? Kasi kung hindi, baka nasayang na yung bigas mo. Ang bait mo naman. Hindi ka takot na tumulong sa estranghera? Hindi ka naman mukhang masama. Paano mo naman nasabi? Nararamdaman ko lang. May ESP ka? Hindi po, pero may lola kasi ako na magaling makiramdam sa tao. Kaya naman pala. Namana mo siguro. Hindi ako katulad ng lola ko. Simpleng tao lang ako. Simple pero mabait. Ano nga palang pangalan mo? Lino. Ikaw? Marian. Taga rito ka ba? Oo, sa may bandang bukid. Kayo? Bagong lipat lang. Katulong ako sa bahay ni na si Rosso. Kilala ko sila. Malapit sila sa palengke, di ba? Oo.
Ang ganda ng pagkakataon. Oo nga, parang hindi aksidente. Sus, destiny agad? Hindi naman, pero hindi naman masamang isipin. Napaka-romantic mo naman. Pasensya na ha, nadala lang siguro. Huwag ka na mag-sorry. Nakakatuwa nga eh. Sige na, tutulungan na kitang buhatin ng mga bigas. Naku, wag na. Nakakahiya naman. I insist, delikado ang daan. Sige, pero dapat magkwento ka habang naglalakad tayo. Ano naman ikukwento ko? Sa lola mong magaling makiramdam ng tao. Nako, mahaba-habang kwento yun. May oras naman ako, kung gusto mo. Matapos ang hindi inaasahang pagtatagpo sa palengke, bumalik si Lino sa bahay, dala-dala, hindi lamang ang pinamili, kundi ang matamis na alaala ng pagkikita nila ni Marian. Kahit anong pigil niya sa sarili, hindi niya maiwasang ngumiti. Sa hapunan, habang kumakain sila ng kanyang lola, napansin agad ni Sally ang kakaibang ningning sa mga mata ng kanyang apo. Apo, bakit pangiti-ngiti ka dyan? Wala po, Lola. Kanina ka pa namumula. Abay, may nangyari ba sa bayan? Wala naman po. Sige na, sabihin mo na. Para naman makihati ako sa kaligayahan mo. Promise mo po, hindi ako magagalit. Abay, bakit naman ako magagalit? Masaya ka eh. May nakilala po kasi ako sa palengke. Babae. Opo. Napakaganda niya, Lola. Nakaw, kaya naman pala hindi ka mapakali dyan. Marian po ang pangalan niya. Katulong po siya kina Sir Rosso. Kilala ko ang pamilyang yan. Mabubuting tao ang mga yan. Hindi po kayo galit? Bakit naman ako magagalit? 23 taong gulang ka na ba? Kasi po akala ko Baka ano? Baka sabihin niyo po, dapat mag-focus muna ako sa pagiging albularyo. Naku naman, Apo. Abay, hindi ako ganoon ka-stricto. Talaga po? Abay, oo naman. Ang sagwa namang tingnan kung kailan 40 anyos ka na. Abay, saka ka pa lamang kikiligin. Si Lola talaga. Nagbibiro na naman kayo. Totoo naman. Kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Salamat po, Lola. Basta, Apo, tandaan mo lang. Ano po yun? Malay mo, maabutan ko pang apo ko sa tuhod, Lola naman, nagkakilala pa lang kami. Ganyan din kami noon ng lolo mo. Isang tingin lang, alam ko nang siya na talaga. Mula ng gabing yun, binigyan siya ng baspas ng kanyang lola. Regular na nagkikita sina Lino at Marian. Ang simpleng pagtatagpo sa palengke, naging araw-araw na pagkikita sa tabi ng ilog kung saan mas tahimik at malayo sa mga mapanuring mga mata ng tao. Sa loob ng 2 linggo, unti-unti nilang binubusan ang kanilang mga puso sa isa't isa hanggang isang hapon ng tag-init. Pasensya na, Lino. Ang tagal ko yata. Okay lang. Ang importante dumating ka. Ang dami kasing pinapagawa ni Sir. Hindi ko maiwanan ng basta. Okay lang. 2 linggo na tayo nagkikita rito, no? Oo nga. Para bang kahapon lang nung natumba ako sa palengke. Swerte ko nga. Kung hindi ka natumba, hindi kita makikilala. Naku, ikaw talaga. Puro ka pa rin ganyan. Tungkol nga pala sa lola ko, gusto kong ikwento. Ano yun? Simula kasi nung mawala sina mama at papa, siya na yung nagpalaki sa akin. Paano sila nawala? Aksidente. Maliit pa ako nun. Buti na lang nandyan si Lola. Mabuti ka pa, may lola ka. Ikaw, saan nga palang pamilya mo? Wala na rin. Kaya nga nagsisikap ako eh. Ano bang pangarap mo? Simple lang. Gusto ko lang umahon sa hirap. Magkaroon ng maginhawang buhay. Makakarating ka rin doon. Sana nga. Gagawin ko ang lahat para maabot ang mga pangarap ko. Tulungan kita kung gusto mo. Hindi na, kaya ko to. Ayoko maging pabigat.
Hindi ka pa bigat. Gusto nga kita makitang masaya eh. Masaya na ako kapag kasama kita. Pero hindi mo pa rin maitatago. May lungkot pa rin sa mga mata mo. Ganito lang talaga ako. Maraming iniisip. Pwede ka magkwento sa akin. Hindi ngayon, Lino. Hindi pa ako handa. Okay lang. Nandito lang ako at nag-iintay. Hanggang kaya mo na magkwento. Mula sa mapayapang sandali sa tabi ng ilog, bumalik si Marian sa bahay ng kanyang amo para sa kanyang mga gawain. Habang naglilinis sa may kusina, narinig niya ang mga boses mula sa sala, mga bisitang nagkukwentuhan habang nagmemeryenda. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit nang marinig niya ang mahiwagang langis, hindi niya mapigilang tumigil at makinig ng mabuti. Grabe talaga ang himalang nangyari sa anak ko. Ano bang nangyari? Alam mo bang ilang buwan siyang hindi makagalaw? Walang doktor ang nakatulong. Pagkatapos ngayon, nakakalakad na siya? Oo. At alam mo ba kung bakit? Dahil sa mahiwagang langis. Saan mo nakuha yung langis na yan? Hindi ko mismo nakuha, pero pinahid sa kanya. Grabe yung epekto. Teka, At hindi lang yan ang sabi-sabi tungkol sa langis na yan. talaga? Ano pa? Nagdadala raw ng swerte. Tingnan mo yung mga taong may hawak. Oo. Katulad ng mga nag-iingat ng langis. Biglang yumaman. Ay, sus. Parang kwentong barbero lang yan. Hindi Tingnan mo yung maglola sa bukid. Sino? Yung albularyo? Oo, si Sally at yung apo niyang si Lino. Kilala ko sila. Talagang maginhawang buhay nila. Kaya nga maganda ang buhay nila dahil hawak nila ang mahiwagang langis. Sa isang tabi, nakikinig si Marian. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang tungkol sa mahiwagang langis. Napapangiti siya ng malungkot habang iniisip si Lino. Sa kanyang isip, Si Lino. Siya ang pag-asa ko. Siya ang susi para makamit ko ang langis na magbabago sa aking buhay. Patawad, Lino. Hindi ko gustong gawin ito sa'yo. Pero kailangan kong gawin. Isang umaga, habang nanggagamot ang lola ni Lino, dumating si Marian sa kanilang bahay. Dala niya ang mga prutas at pasalubong. Sa may beranda sila naupo kung saan tanaw ang mga gamit ng matanda sa panggagamot. Grabe, ang dami palang gamot ng lola mo. Oo nga bata pa lang ako, ganyan na siya. Paano ba siya nanggagamot? Ang dami kong naririnig na magaling daw siya. Special kasi ang lola ko, halos lahat ng sakit kaya niyang gamutin. May sikreto siguro siya. Actually, meron nga. Talaga? Ano yun? Promise me, hindi mo sasabihin kahit kanino Promise. Cross my heart. May mahiwagang langis kasi si Lola. Langis? Parang holy oil? Hindi mas espesyal. Pamana raw ng kanyang angkan. Ano bang meron sa langis na yun? Kapag pinahid sa may sakit, gumagaling agad. Wow! Kaya pala ang daming pumupunta dito. Hindi lang yan. May ibang kapangyarihan din daw. Ano pa? Sabi ni Lola, nagdadala raw ng swerte. Swerte. Paano? Hindi ko rin alam yung eksaktong detalye. Basta raw, espesyal yung langis na yun. Saan niyo ba yung tinatago? Sa kwarto niya, may espesyal na kahon. Pwede ko bang makita? Naku, hindi pwede. Baka magalit si Lola. Kahit tingin lang. Promise, hindi ko hahawakan. Marian, sorry bawal talaga Okay lang, naiintindihan ko. Buti na lang sinabi mo sa akin. Siyempre kasi mahal kita. Mahal din kita. Kaya salamat sa tiwala. Nang gabing yun, matapos umuwi si Marian, napansin ni Sally ang kakaibang kilos ng kanyang apo. May kung anong bigat sa kanyang mga mata
na para bang may itinatago. Hindi nagtagal, nalaman ng matanda ang tungkol sa naunang pag-uusap nila at doon nagsimula ang kanilang mahalagang paghaharapa. May sasabihin ka ba sa akin, Apo? Tungkol po saan, Lola? Kay Marian. Nakita ko kung papaano siya magtanong kanina. Curious lang naman po siya sa panggagamot ninyo. Sinabi mo ba sa kanya? Ano po? Ang tungkol sa langis. Lola, pasensya na po kasi mahal ko si Marian eh. Hindi naman masama na... Sinabi mo nga. Wala naman pong masama dun, di ba? Mapagkakatiwalaan natin siya. Paano mo nasabi? Kilala ko na po siya. 2 buwan na rin po kami magkasama. 2 buwan. At alam mo ba ang kaloob-looban niya? Lola, mabuting tao po si Marian. Nagsisikap po siya para sa kanya. Para sa sarili niya. May tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Anong ibig niyo pong sabihin? Maraming magkakainteres sa langis kapag nalaman nila. Hindi naman po niya ipagsasabi. Hindi mo alam yan. Hindi mo alam kung kanino niya ikukwento. Lola, nagtitiwala po ako sa kanya. Bakit siya interesado sa langis? Curious lang po talaga siya. Hindi ba siya masyadong maraming tanong? Natural lang naman po siguro yun. Mahal niya ako eh. O mahal niya ang sikreto natin? Lola naman, hindi ganun si Marian. Sana nga mali ako, Apo. Sana nga. Matapos ang pag-uusap nila nung gabi na yun, nagdaan pa ang ilang gabi na puno ng pangamba sa puso ni Sally. Hindi siya mapalagay. Kahit anong pilit niya, hindi siya makatulog. Kinaumagahan, maaga pa lang, dumating na si Marian na may dalang prutas. Magandang umaga po, Lola. May dala po akong prutas. Hindi mo ko malilinlang sa mga prutas mo. Simula nang una kitang makita, alam kong may kung anong hindi tama. Paborito niyo raw po ang mangga, sabi ni Lino. Pati ba naman yan? Inalam mo, kung hindi mo lang mahal ang apo ko, pinaalis na kita. Ang ganda po ng mga halaman ninyo sa harap. Palagi kang tumitingin sa kwarto ko, sa kahon kung saan nakatago ang langis. May bala ka. Nakakabilib po talaga kayo. Ang dami niyo pong natutulungan ng mga tao. Hindi buo ang pagkamahinhin mo. Hindi buo ang pagkamabait mo. May ibang dahilan kung bakit ka nandito. Pwede po ba akong tumulong sa inyo sa paghahanda ng gamot? Ay, hindi na kailangan. Ayan na naman. Palagi kang naghahanap ng paraan para makalapit sa mga gamot ko. Sa langis. Gusto ko po sanang matuto sa panggagamot tulad po ninyo. Ay, ganon ba? Ang tindi ng interes mo sa langis. Hindi normal ang kuryosidad na ito. May motibo ka. Ang swerte po talaga ni Lino. Kayo po ang naging lola niya. Ang swerte ni Lino o swerte ang langis? Yan ba talaga ang habol mo? Lola, sana po balang araw maging katulad niyo po ako. Interesado ka sa panggagamot? Opo. Baka naman sa langis ka interesado. Nakikita ko sa mga mata mo tuwing napupunta ang tingin mo sa kwarto ko. Sige po, Lola. Babalik na lang po ako bukas. Mauna na po ako. Ay siya, sige. Mag-iingat ka. Alam kong may plano ka. At hindi ko hahayaang matupad yan. Hindi ko hahayaang mapahamak ang apo ko dahil sa'yo. Matapos umalis ni Marian ng umagang yun,
Hindi mapakali si Sally. Ang buong maghapon ay ginugol niya sa pag-iisip kung paano sasabihin sa kanyang apo ang kanyang pangamba. Nang lumubog na ang araw, bumalik si Lino galing sa bukid. Napilitan siyang buksan ang paksa na alam niyang magdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Kailangan nating mag-usap, Lino. Tungkol po saan, Lola? Kay Marian. May hindi maganda akong nararamdaman. Lola, napag-usapan na natin to, di Hindi ba? ako mapakali, Apo. May kakaiba sa kanya. Bakit po kayo laging ganyan kay Marian? Ilang taon na akong nanggagamot. Kilala ko na ang mga tao. Pero Lola, mahal ko po si Marian. Hindi lahat ng mahal natin ay tama para sa atin. Tingin niyo po ba nagkamali ako sa pagmamahal? Hindi ko sinasabing mali ang magmahal. Lola, hindi ako bulag. Pero mali Kilala ko ang po si maging Marian. bulag. Ay, talaga ba? O nakikita mo lang ang gusto mong makita? Lola naman, 2 buwan na po namin. 2 buwan. At alam mo na ang tunay niyang pagkatao? Bakit po ba ang hirap niyong maniwala sa Bakit ba ang kanya? dali mong maniwala? Kasi po wala siyang ginagawang masama. Hindi lahat ng masama ay... Pasensya na po. Parang wrong timing yata ang pagdating ko. Marian, anong ginagawa mo rito? Nagpapaalam lang sana ako. Masyado nang malalim ang gabi. Ihahatid na kita pag-uwi. Mag-iingat kayo. Hindi maganda ang nangyayari sa paligid. Ano pong ibig niyo sabihin? Maraming mga taong nagtatago sa anyong tupa. Pero sa loob pala ay asong gubat na umaangil. Umaaligid at naghahanap ng masisila. Tara na, Marian. Ihatid na kita. Matapos ihatid ni Lino si Marian, nanatili sa isip ng dalaga ang kakaibang babala ni Sally. May kung anong lamig sa hangin ng gabing yun. Kahit mag-isa siya sa kanyang silid, pakiramdam niya may nakatitig sa kanya. Sa gitna ng katahimikan yun, isang hindi pangkaraniwan ang yumanig sa kanyang pintuan. Sino yan? Kung usa ka man, humanta ka sa akin. Pusit, akala mo matatakot ako sa'yo, ha? Sige, pumasok ka. Tingnan natin kung sinong matatakot. Itim na pusa. Pero bakit kanya ng mga mata mo? Lumayas ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Hayop ka? O sige, labanin mo ako. Hindi ka aalis? Sige, teka. May mainit akong tubig dito. Yan, para matauhan ka. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Wisit na pusang yan. Pero, bakit parang tao ang tingin? Maraming tao ang nagtatago sa anyong tupa. Pero sa loob pala ay aso gubat na umaangil, umaaligid at naghahanap ng masisila. Ang mga sinabi ni Lola Sally, hindi dapat ako na matakot. Wala akong dapat nakatakutan. Makukuha ko ang langis na yun, kahit ano pang mangyari. Matapos ang kakaibang encounter ng itim na pusa, napagod si Marian sa takot ng pagkabalisa. Dahan-dahan siyang nakatulog, pero sa kanyang pagkakahiga ay magdudulot ng hindi kapayapaan. Sa halip, isang kakaibang panaginip ang bumisita sa kanya. Nasaan ako? Bakit ang dilim? Ano to? Bakit parang ang lapot ng tubig? Ay, langis. Bakit ako nalulunod sa langis? Hindi ako makagalaw. Ang bigat! Ang bigat! Mag-iingat kayo.
Lola Sally, nasan kayo? Hindi maganda ang nangyayari sa paligid. Bakit niyo ako pinangangaralan? Maraming tao ang nagtatago sa anyong tupa. Tumigil kayo. Hindi ako natatakot sa inyo. Pero sa loob pala ay asong gubat na umaagin. Kayo ang aswang, hindi ako. Umaaligid at naghahanap ng masisila. Hindi! 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 Panaginip lang. Panaginip lang. Bakit ba ako pinahihirapan ng matandang yun? Hindi ako matatakot sa panaginip. Makukuha ko ang langis na yan. Wala akong pakialam kung anong mangyari. Magiging akin ang swerte yun. Kahit ano pang mangyari, hintayin niyo lang. Makukuha ko rin ang gusto ko. Kinabukasan, matapos ang gabing puno ng bangungot, dumating si Mariana, may dalang juice na ibinigay kay Lino upang ipabigay kay Lola Sally. Ngumiti siya ng matamis dahil sa wari niya, nagtagumpay siya sa kanyang unang hakbang para gawin ang kanyang masamang balak. Maya-maya pa'y nagsimula nang makaramdam si Sally ng kakaibang antok na hindi pangkaraniwan sa kanya. Lola, ayos lang po ba kayo? Apo, ang antok ko. Normal lang po siguro yun, Lola. Pagod po kayo sa panggagamot eh. Hindi normal ito. Baka po epekto ng juice ni Marian. Vitamins daw po yun. Anong juice? Kanina di ba, yung dala ni Marian? May kakaiba. May kakaiba sa juice na yon. Para po sa inyo po yun, Lola. Para daw po makabawi kayo ng lakas. Hindi. May mali. May mali. Pahinga na lang muna kayo, Lola. Apo, pakibukas ng bintana. Bakit po? Hindi ako makahinga. Ang bigat. Baka nga po kailangan nyo talaga na magpahinga. Hindi ganito. Hindi ganitong normal na pagod. Lola, wag na kayong mag-alala. Nandito lang May naman inilagay. May inilagay sa inumin. Hindi po magagawa ng masama ni Marian yun sa'yo, Lola. Bantayan mo. Bantayan mo ang langis. Naku, Lola. Lagi na lang pong langis ang iniisip nyo. Hindi mo naiintindihan. Matulog na po kayo. Pahinga lang po ang kailangan nyo. Huwag kang iinom ng juice. Bakit naman po? Gusto ko rin po makatulog ng mahimbing. Delikado, Apo. Si Marian po ang nagbigay nun. Hindi niya tayo sasaktan. Bulag sa katotohanan. Sige na po, matulog na po kayo. Maya-maya pa nakatulog na si Sally. Lola? Lola? Mabuti naman nakatulog na kayo. Makapagpahinga rin kayo. Iinom nga rin ako ng juice na bigay ni Sally para sabay tayong makapagpahinga. Kakaiba nga ang lasa. Pero parang maayos na tulog ang hatid nito. Ilang oras matapos uminom ng juice sina Sally at Lino, isang anino ang pumasok sa bahay. Si Marian, dahan-dahang gumalaw sa dilim, sumulyap sa dalawang natutulog. Ang kanyang mga paay halos hindi tumutungtong sa sahig sa tindi ng pag-iingat. Tulog na sila. Mabuti. Patawad, Lino. Hindi ko ginusto na maging ganito. Pero wala akong choice. Kailangan ko to. Saan mo ba itinago ang langis niyan, matanda ka? Dito dapat.
Hindi. Dito rin. Nasaan ba? Alam ko, dito lang yun eh. Eto. Sawang-sawa na akong maghirap. Hindi na ako babalik doon. Kailangang mahanap yun. Pagkatapos nito, maginhawa na ang buhay ko. Wiset, nasan pa yun? Sa wakas, eto na nga. Mag-iingat kayo. Pati sa panaginip mo, nanggugulo ka pa rin. Hindi magandang nangyayari sa paligid. Tumikil ka. Maraming mga taong nagtatago sa anyong tupa. Manahimik ka. Pero sa loob pala ay asong gubat. Wala ka nang magagawa. Akin na to. Na umaangil, umahalikid. Tigilan mo ko. Hindi mo na ako mapipigilan. At naghahanap ng masisila. Akin ang swerte mo, matanda. Tapos na ang kahirapan ko. Matapos makuha ang langisa, tumakbo si Mariam palabas ng bahay. Yakap-yakap ang kahon. Ang hangin ay dumadampi sa kanyang mga balata. Bigla na lang naging malamig na kakaiba. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may kung anong kakaiba sa kanyang anino na sumasabay sa kanyang pagtakbo. Konting lakad na lang. Konti na lang. Bakit ang bigat ng hangin tumatampi sa akin? May sumusunod ba sa akin? Wala. Wala yan. Guni-guni ko lang yan. Pero, bakit parang ang dilim ng paligid? Bakit ganito kabigat ang katawan ko? Ang init. Ang init ng langis sa kamay ko. Sandali lang. Kailangan kong huminto. Ang anino ko. Bakit ganyan? Hindi ito totoo. Hindi. Ang anino ko. Parang hindi tao. Ang mga kuko ko. Bakit humahaba? Hindi. Ayoko maging ganito. Anong nangyayari sa akin? Anong ginawa ko? Ang babala ni Lola Sally. Totoo. Hindi. May narinig ba kayo? Ay, parang sigaw kayo na daw. Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nagiging ganito? Habang nagaganap ang kakaibang pagbabago kay Mariana sa dilim ng gabi, tahimik na natutulog si Nalino at Sally sa kanilang bahay. Walang kamali-malay sa nangyari. Ngunit pagdating ng umaga, isang malaking pagbabago ang naghihintay sa kanila. Ang dating masigla at matatag na si Sally, halos hindi makabangon sa kanyang higaan. Lola, gumising na po kayo. Bangon na po. Apo. Bakit po ganyan kayo? Ang putla ninyo. Nangihina ako. Parang wala akong lakas. Hindi po kaya dahil sa Diyos kagabi. Pero uminom Hindi. din ako eh. Hindi ang Diyos. Mas malalim pa. Ano po nangyayari sa inyo, Lola? Apo, nasaan ang langis? Ang langis? Ang langis sa kwarto ko. Sandali lang ho, titingnan ko. Lola, wala na po yung boteng langis. Kaya pala ganito ako.
Ninakaw po ba? Pero sino ang magnanakaw nun? Ninakaw. Nakuha niya na. Sino pong kukuha? Bakit po kayo nangihina, Lola? Ang langis na yon, hindi ordinaryong langis. Hindi po ba yung ginagamit ninyo sa panggagamot? Hindi, Apo. Hindi yun ang langis na ginagamit ko. Ano po ba yung langis na yun? Ang langis na yon, sumpa ng isang aswang. Aswang? Hindi ko kayo maintindihan. Hinihintay ko ang kabilugan ng buwan para ibaon yun. Bakit kailangan ibaon? Para hindi na makapambiktima. Para hindi na makasira ng buhay. Sino po ang biktima? Ano mangyayari? Sino man ang gumamit ng langis na yun, Ano mangyayari sa kanya? magiging aswang. Magiging halimaw. Hindi. Hindi maaari. Kaya ako nangihina. Dahil akong tagapag-ingat. May magagawa pa ba tayo? Kailangang maibalik ang langis, Apo. Paano natin malalaman kung sino ang kumuha? Sa mga susunod na araw, makikita mo Anong makikita ko? ang pagbabago, ang sumpa at ang kaparusahan. Lola, patawad. Hindi ko po nabantayan. Hindi mo kasalanan. Pero kailangan mong maging malakas. Lola, Dahil ang tunay na pakikibaka ay nagsisimula pa lang. habang nanghihina si Sally sa kanyang higaan, ang sumpa ng langis ay nagsisimula ng kumilos sa katawan ni Marian. Sa kanyang maliit na silid sa bahay ng kanyang amo, ang unang mga palatandaan ng kanyang pagbabago ay unti-unti nang lumilinaw. Gutom na naman ako. Bakit ba hindi ako napupusok? Kumain naman ako ng 3 platong kanin at ulam. Pero bakit ganito? Siguro, kung kakain ulit ako, mawawala tong kakaibang pakiramdam. Ang daming karne. Ang sarap ng amoy. Ang sarap. Parang ang sarap kainin ng hilaw. Hindi normal to. Hindi. Maraming tao ang nagtatago sa anyong tupa. Pero sa loob pala ay asong gubat na umaangil, umaaligid at naghahanap ng masisilang. Tigilan mo ko. Bakit ba nasa isip kita lagi? Manahimik ka. Gutom lang ako. Normal lang to. Normal lang. Isang kagat lang. Titingnan ko lang kung anong lasa. Ang sarap. Bakit ang sarap? Hindi dapat masarap to. Hindi ako makapagpigil. Kailangan ko pa. Mas marami pa. Kulang pa to. Kulang pa to. Lahat ng karne. Kailangan ko. Celia! May magnanakaw! Hindi. Huwag kayong lalapit. Sinong? Marian! Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo sa dilim? Sir, hindi ko po alam. Oh, Diyos ko! Anong ginawa mo? Lahat ng karne hilaw! Sir, pakiusap. May kakaiba po. May nangyayari sa akin. Ano ka ba? Bakit parang namumula ang mga mata mo? Natatakot po ako, sir. Hindi ko maintindihan. Ang kamay mo! Bakit parang may kuko? Sir, tulungan niyo po ako.
Hindi ko na po kaya. Demonyo ka! Hindi ka tao! Hindi po. Tao pa rin po ako. Tao pa rin ako, Tumigil sir. ka! Lumayas ka sa bahay ko! Sir, nagugutom pa ako. Kailangan ko pa. Kailangan ko pa. Anak na, may baril ako. Tingnan natin. Papatayin kita kapag hindi ka umalis dito. Sir, please. Nagmamakaawa ako. Parang awa niyo na. Sir. Impacto ka! Ano? Gusto mo iputok ang baril na ito? Hindi. Humanda ka! Patataba kita ng baril ko! Sir, wag po. Isa, lalayas ka rito. O hindi, dalawa! Di mo ko maano. Paano ka nakaiwas? Pasensya na po talaga, sir. Ano ka ba? Hindi ko na rin po alam. Hindi ko na alam. Aswang ka! Papatayin kitang impacto ka! Ah! Han, anong nangyayari? Huwag kang bumaba! May aswang! May halimaw! Patawad. Patawad. Matapos ang nakakikilabot na pangyayari sa bahay ng kanyang amo, si Marian nagpagala-gala sa dilim ng gabi. Ang dating magandang dalaga, ngayon ay tuliro at nangangamba. Duguan ang mga paa. Sa matagal na paglalakad at nanginginig sa takot at gutom, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit ang mga paa niya ay tila may sariling isip na dinala siya sa gilid ng ilog, ang dating lugar kung saan laging nagkikita si Lino. Dito, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakaupo siya sa batong dati nilang pinagtatagpuan. Ang tubig ng ilog ay kumikinang sa ilalim ng buwan na para bang nangungutya sa kanyang kalagayan. Anong nangyari sa akin? Bakit ganito? Dati, dito kami nagkukwentuhan ni Lino. Ngayon, lahat ng pangarap ko nawala na. Swerte. Kamalasan ang tumating sa akin. Bakit? Bakit mo ko pinahihirapan? Dapat sinabi mo kung ano ka. Marian? Lino? Wag. Wag kang lalapit. Nararamdaman kong dito kita matatagpuan. Dito ang una nating napagpasya na magkita sa ating date. Lumayo ka. Ayoko masaktan ka. Bakit ka naging ganyan? Duguan ka to sa kandamit mo. Alam mo bang mangyayari sa akin to? Ano bang sinasabi mo? Ang lola mo, alam niyang mangyayari to. Kaya ayaw niya sa akin. Hindi ganun ang lola ko. Ikaw ang... Aswang siya! Ginawa niya akong aswang. Mali ka. Ang langis na ninakaw mo. May sumpa. Sumpa? Bakit hindi mo sinabi? Sinubukan naming protektahan ka. Protektahan? Sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan? Kung hindi ka lang sana gumawa ng... Lino, mahirap lang ako. Ngayon, mas mabuti pa ang naging kalagayan mo dahil sa ginawa mo. Hindi mo naiintindihan. Gusto ko lang namang makaahon. Kaya kahit gamitin mo ko, kahit lokohin mo ko, Hindi ko sinasadyang mahulog ang loob ko sa'yo. pero ginamit mo pa rin ako. Oo, kasi akala ko yun lang ang paraan. May choice ka, Marian. Lagi ka may Wala pagpipilian. na ngayon. Tingnan mo ang nangyari sa akin. Pwede nating ayusin. Paano? Tingnan mo ko. Isa na akong halimaw. Hindi pa huli ang lahat. Si Lola. Ang lola mo. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi.
Ikaw ang pumili nito. Ikaw ang nagnakaw. Nagugutom na naman ako. Lino, Marian, umalis ka na. Hindi ko ito mapipigilan. Ngayon! Ngayon ang nagnakaw ng manok ko! O, dali! May nakakita ro ng babae niyo doon! Hindi ko ginusto. anong ginawa mo? Nagugutom ako. Hindi ko na kaya. May baka sa dugo rito! Dito dumaan! Patawad, Lino. Hindi ko na kaya. Marian, sandali! May paraan pa! Sino yan? May nakita ka ba rito babae? Demonyo ro, tsaka uswang! Wala. Wala po ako nakita. Delikado rito iyo. Umuwi ka na. May baliw na babae raw. Kumakain ng ayip na hilaw. Si Marian yun. Sana nakinig ka sa amin. Sana hindi mo ginawa yun. Kung alam mo lang sana ang katotohanan. Matapos ang nakakikilabot na tagpo sa ilog, bumalik si Lino sa kanilang bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat pa. Dahil sa kalungkutan ng pagkakasala, ang dating masayang tahanan ngayon ay tila na puno ng kalungkutan. Sa loob, nakahiga pa rin ang kanyang lola. Mahina pero gising, na para bang hinihintay ang kanyang pagbabalik. At ang masamang balitang dala niya. Lola, nakita ko si Marian. Nasaan siya? Sa tabing ilog. Pero Lola, hindi na siya ang dating si Marian. Anong nakita mo, Apo? Duguan siya. Wasak ang damit. Parang hindi na siya tao. Nagsisimula na ang sumpa. Galit na galit siya sa inyo. Natural lang yan. Madaling sisihin ng iba. Sinabi niya kayo raw ang aswang. Ganyan talaga. Kapag takot ang tao, naghahanap ng sisisihin. Pinaalis na siya ng amo niya, Lola. Kinain niya daw ang mga hilaw na karne. Unang palatandaan yan. Gutom na hindi mapapawi. Kasalanan ko to, Lola. Kung hindi ko sinabi sa kanya. Hindi mo kasalanan ng kasakiman ng iba. Pero mahal ko siya, Lola. Ang buong akala ko kilala ko na siya. Minsan, Apo, ang pag-ibig ay nakakabulag. Pero may magagawa pa po ba tayo? Kailangan nating mahanap ang bote ng langis. Bakit ho? Anong magagawa nun? Baka may natitira pang langis. May ritual akong magagawa Ritual? Anong klaseng ritual? para mabago ang sumpa. Para maibalik siya sa pagiging tao. Talaga po, Lola. May pag-asa pa. Pero kailangan nating magmadali bago maging kabilugan ng buwan. Ano pong mangyayari sa kabilugan ng buwan? Permanente na ang pagbabago. Wala nang balikan ng landas. Paano natin siya hanapin? Babalik siya sa mga lugar na importante sa kanya. Tulad ng ilog? Oo. At dapat mong sabihin yun sa kanya, Apo. Anong dapat kong sabihin? Kung sino talaga ako. Kung ano talaga ang tungkulin ko. Ang tungkulin niyo po Tagapag-ingat ako ng balanse, ng liwanag at ng dilim. Hindi po kayo ordinaryong manggagamot? Hindi. Mas malalim pa riyan. Kaya hawak ko ang langis na yan. Pero para saan ba talaga yung langis? Para sa mga aswang na handang magbago.
Sumpa at luna sa iisang bote. Hahanapin ko siya. Ibabalik ko po ang langis. Mag-iingat ka, Apo. Hindi na siya ang dating Marian. Alam ko po. Pero kailangan kong subukan. Ipangako mo sa akin, Lola, kung hindi siya mailigtas, kung huli na, Lola, kailangan mong protektahan ang sarili mo at ang buong baryo. nangangako po ako. Gagawin ko po ang tama. Mabilis na pagbabago. Kailangan na nating magmadali. Ilang araw ng paghahanap ang ginugol ni Lino bago niya natagpuan si Marian. Ang dating magandang dalaga ay nagtatago na sa isang lumang bahay sa pinakadulo ng baryo. Isang abandonadong istruktura na halos bumagsak na sa tanda. Ang dating tahanan ng mga magsasaka nung panahon ng mga Kastila. Ayon sa mga kwento ng matatanda, maraming kaluluwa ang namatay sa lugar niyon noong unang panahon ng digmaan at sa gabi, maririnig ang kanilang mga iyak at daing. Ngayon, ang dating tahimik na lugar, pinuno ng kakaibang kaluskos at ungol sa gabi na hindi malaman kung saan galing, sa hangin o sa bagong nilalang na naninirahan dito. Sa bawat hakbang ni Lino papalapit sa bahay, ramdam niya ang kakaibang lamig sa hangin. Kahit nasa kalagitnaan siya ng tag-init, ang mga puno sa paligid tila yumuyuko palayo sa bahay. Ang mga ibon tumitigil sa pagganta. Sa loob ng bahay, isang madilim na sulok. Nakaupo si Marian, ang dating marilag na dalaga. Ngayon, isang pangit na anino na ng kanyang dating kagandahan. Ang kanyang dating makinis na balata naging maputla, may mga sugat. Ang dating maaliwalas na muka ngayon ay kakaibang pula at nagdiningning. Marian! Salamat nandito ka. Bakit? Bakit mo pa ako hinahanap? Hindi kita kayang pabayaan. Hanggang ngayon, bulag ka pa rin sa katotohanan. Hindi ako bulag. Nakikita ko nagdurusa ka. Tingnan mo ako ngayon. Tingnan mo ang malagim na anyo ko. Hindi pa hulian. Huli na! Hindi mo ba nakikita? Halimaw na ako! May pag-asa pa. Pwede kitang iligtas. Iligtas? Tulad ng pagliligtas ng lola mo na mangkukulam. Hindi mo naiintindihan. Layuan mo na ako. Baka masaktan pa kita. Hindi ako takot. Dapat kang matakot. Ginamit lang kita. Niloko lang kita. Pero may nararamdaman ka pa rin sa akin. Ramdam ko yon. Hindi. Ang lahat ng yon ay kasinungalingan. Tumingin ka sa aking mga mata. Sabihin mo hindi mo ko mahal. Hindi ko kaya. Kaya kitang tulungan. Hindi man bilang nobyo mo. Bilang tao nagmamalasakit. Anong ibig mong sabihin? May hindi ka alam tungkol sa langis na ninakaw mo. Ang langis na sumira ng buhay ko. Ang langis na ginawa akong halimaw. Hindi yun ordinaryong langis. May sumpa yun. Oo. Sumpa ng mga aswang galing sa lola mong mangkukulam. Mali ka. Tagapagbantay ang lola ko. Tagapagbantay ng kadiliman siguro. Ng liwanag at dilim. Ng kabutihan at kasamaan. Mga kwento. Mga kasinungalingan. Ang langis. Para sa mga aswang na gusto magbago. Para sa mga tulad mo na nais bumalik sa liwanag. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Totoo yun. Dapat sana ibabaon yun sa kabilugan ng buwan. Ngunit ninakaw mo. Sinungaling ka. Tulad ng lola mo. Matutulungan ka namin.
Maibalik mo lang ang langis bago magkabilugan ng buwan. Hindi. Mga sinungaling kayong lahat. Marian, makinig ka! Kayo ang may kasalanan. Kayo ang mga aswang. Pagtutunayan ko sa lahat. Ipakikita ko sa buong baryo. Marian, maniwala ka! Makikita nyo. Makikita ng lahat ang katotohanan. Sino ngayon ang tunay na halimaw? Sino? Awa ang naramdaman ni Lino sa nangyayari sa kanyang dating kasintahan. Porsigido ito na makagawa ng paraan para matulungan ito. Pagkatapos noon, bumalik na siya sa kanilang tahanan. Sa loob ng bahay, naabutan niya ang kanyang lola na nakaupo sa tabi ng bintana. Ang mga matay nakatutok sa dilim ng gabi na parang nakikita ang mga anino ng kasamaang gumagalaw sa dilim. Lola? Nakita mo siya, Apo. Opo. Pero hindi na siya tao. Anong nakita mo? Ang mata niya, pulang-pula na. Ang kanyang boses, Mabilis na pagbabago nga. galit na galit siya sa atin. Normal lang yan. Kinakain na siya ng kadiliman. Hindi niya tinatanggap ang tulong natin. Hindi madaling tanggapin ang katotohanan, Apo. Lola, ginamit niya lang pala ako. Anong sinabi niya? Kasinungalingan lang. Nang lahat ng pagmamahal ay kasinungalingan. Napakalaking kapangyarihan ng inggit at pagnanasa. Bakit ako nagbulag-bulagan sa kanya? Kanyan talaga ang pag-ibig, Apo. Minsan, pinapabura ng puso ang gusto niyang makita. Ipinagtanggol ko pa siya sa inyo. Hindi mo kasalanan yon. Pero Lola, halos hindi ko na kayo pinakinggan. Mahal ka pa rin ng Diyos, Apo. Pero bakit hinayaan niya mangyari to? Kailangan nating makita ang dilim para makilala ang liwanag. Nagpanggap lang siyang mabait. Inilabas ng Diyos ang katotohanan bago pa lumalim ang lahat. Pero Lola, ang sakit-sakit mo. Apo, Sakit. mas masakit kung hindi mo nalaman ang totoo. Ano pong gagawin natin ngayon? Magdasal at tulungan siya. Tulungan? Pero ayaw niya ng tulong natin. Hindi si Maria ang kalaban. Lola, Ang kadilimang kumukontrol sa kanya. paano natin siya matutulungan? Kailangan nating maibalik ang langis, Apo. Pero Lola, galit na galit siya. Baka saktan niya tayo. Kaya kailangan nating magmadali bago pa siya tuluyang mawala. Hindi ko na siya makikilala, Lola. May pag-asa pa, Apo. Hanggat hindi pa kabilugan ng buwan. Pero paano kung huli na? Hindi pa huli. Pero kailangan niyang maranasan Lola, ang bunga ng kanyang labis na pagnanasa. May mga taong may natututunan sa pamamagitan ng sakit. pero masakit pong panuorin. Mas masakit kung pababayaan nating tuluyan siyang maligaw. Lumipas ang ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap. Ang dating abalang tahanan ni Sally ngayon ay nababalot ng kakaibang katahimikan. Ang bakuran na dating punong-puno ng mga tao naghahanap ng lunas ngayon ay walang katao-tao. May kung anong bigat sa hangin, parang kuryenteng nararamdaman sa balata. Maging ang mga hayop sa paligid ay tahimik. Walang huni ng ibon, walang tahol ng aso. Sa loob ng bahay, ramdam ni Sally at Lino ang kakaibang pagbabago sa kanilang paligid. Isang uri ng katahimikang nagbabadya ng kapahamakan.
Lola, napansin niyo ba parang may mali? Oo, nararamdaman ko. Wala pong nagpapagamot. Kakaiba to ha. Hindi magandang pangitain ito. Hoy! Matandang mangkukulam! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Labas sabi! Lumabas ka! Labas! Lola, delikado. Buksan mo ang pinto, Apo. Lalabas tayo. Pero Lola, Kailangan nating harapin ito. Lumabas ka, makukulam ka! Alam kong naririyan ka! Aswang! Lumabas ka! Sinira mo buhay na anak niya! Oo nga! Tapat! Ay! tigilan niyo ang lola ko! Aba! At protektado mo pa rin siya. Tingnan mo ang ginawa niya sa anak ko. Sandali lang. Hindi kita maintindihan. Hoy! Isa lang ang naiintindihan ko. Ginawa mong halimaw yung anak ko. Dapat palayasin ka sa baryo! Ay, sunugin ang buhay yan! Sunugin! Dapat lang sunugin! Wala kayong alam! Tumahimik kayong lahat. Gusto ninyong maghalughog? Sige, bukas ang bahay ko. Anong ibig mo sabihin? Buksan niyo ang bawat pinto. Tignan ninyo ang bawat sulok. Oy, nako! Oy, bakit ganito to? Tignan niyo, mga kasama! Nako, bakit parang puno ng bawang ang dingding? Oy, may crucifix pa! Sa bawat kwarto! Ay, pumasok kayo mga kasama. Tignan ninyo, mabuti to! Oo nga. Anong ibig sabihin nito? Ako ang tagapagtanggol ng baryong ito. Laban sa tunay na kasamaan. Kasinungalingan. Nakita ko yung anak ko. Nakita ko kung anong ginawa mo sa kanya. Hindi nyo alam ang buong kwento! Apo, tama na yan. Walang ebidensya! Wala kaming nakita, di ba? Ay, sabi ko nga ayaw niyong maniwala. Oo nga. Ay, patanda ka. Ibalik mo yung anak ko. Ibalik mo siya sa dati. Kung alam mo lang. Ano? Anong dapat kong malaman, ha? Anong dapat kong malaman, matanda ka? May mga bagay na hindi dapat ginagalaw. May mga kapangyarihang hindi dapat hinahamon. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ako nagkakamali, ang anak mo, siyang... May aswang! May aswang sa labas! May aswang doon! May sugat! Tayo rito! Marian, anak! Nagsisimula na. Hindi na natin mapipigilan. Lola, anong gagawin natin? Taka, anong nangyayari? Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi ako ang langis, ang sumpa. Tingnan ninyo! Sa bubong! Bayanina! Halilo nga! Hoy, ikaw na matanda ka ha? Hindi ako titigil. Patutunayan ko na ikaw talaga ang may kasalanan ng lahat. Masama talaga siya, Lola. Kasalanan niya naman ang latang to. Hindi ganon kasimple, Apo. Nagsisimula pa lang ang tunay na pagsubok. Matapos ang kaguluhan sa bahay ni Sally, nagsipag-uwian na rin ang mga tao. Sa isang maliit na bahay sa dulo ng iskinita, isang ina na nakikipagbuno sa isang bangungot na hindi niya inakala. Ang unti-unting pagkawala ng kanyang anak sa dilim, si Marian na dating maganda at masayahing dalaga. Ngayon ay nakakadena sa sahig ng kanilang sala. Ang kanyang dating anyo
unti-unti nang nawawala pagdating ng gabi. Nay, kadena. Kailangan ng kadena. Anak, huwag mong sabihin yan. Hindi kita ikakadena. Hindi niyo naiintindihan. Nagbabago na ako. Hindi kita papayagan na maging ganyan ka. Nay, tumawag kayo ng pare. Baka may magawa pa. Pare? Pero anak, bakit? Anong problema? Di ba nga inaway ko siya nung hindi ako pinapasok sa simbahan? Kasi nga sa club ako nagtatrabaho. Marami akong nakakaaway. Pero, anak, igaganti kita doon sa sali na yon. Igaganti kita. Hindi, ikadena niyo na ako. Ayokong umalis. Ayokong makasakit. Nay, kadena. Aling Becca, pakiusap, buksan niyo ang pinto! Aba, ang kapal naman ang mukha ng demonyong to. Nay, buksan ninyo. Makakatulong ako kay Marian. May dala akong lunas. Sinungaling. Kayo nga may gawa nito sa anak ko. Nay, buksan niyo na. Nay! Anak, nakiusap. Hindi ko na kaya. Aling Becca, kailangan nating kumilos agad. Anong gagawin mo sa anak ko? Ito ang tunay na lunas. Hindi ko na kaya. Ano yun? Bakit may dalang langis? Hindi po si Lola may kasalanan. Si Marian. Ninakaw niya ang maling langis. Sinungaling ka! Aling Becca, pakinggan niyo ko. May sumpa ang langis na ninakaw niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ito ang langis na ginagamit ni Lola sa panggagamot. Nay! Tulungan niyo ako! Kailangan natin itong ipahid sa kanya bago pa maging huli ang lahat. Anak, anong ginagawa mo? Nay, patawad. Ninakaw ko. Akala ko. Tulungan niyo ko. Ikakadena muna natin siya bago ko ipapahid ang langis para hindi siya makawala. Anak, bakit mo naman ginawa to? Anak! Nay! Gawin niyo na! Matapos ang mahabang gabing puno ng sigaw at pagpupumiglasa, unti-unting tumahimik ang gabi. Ang dating malakas na hanging umuungol, napalitan ng katahimikan. Sa labas, ang buwan ay nagkukubli sa makapal na ulapa. Para bang ayaw makita ang mga pangyayaring nagaganap sa ibaba. Sa loob ng bahay ni Becca, ang dating karimlan, unti-unting napapawi. Ang dating halimaw na anyo ni Marian ay muling nagbalik sa kanyang dating anyo ng tao. May nangyari ba sa akin? Anak, ikaw na nga ulit. Akala ko mawawala na ako. Gumana ang langis. Lino, bakit? Bakit mo pa ako tinulungan? Kailangan pa bang itanong? Pasensya ka na sa mga sinabi ko, ha? Hindi niyo po kasalanan, Aling Becca. Lino, patahon. Huwag na natin pag-usapan yun. Hindi. Kailangan kong sabihin. Nagginamit mo lang ako. Alam ko na yun. Hindi ko sinasadyang. Mahalin ako. O lokohin ako. Mariana, anak, ano bang sinasabi niya? Nay, kasalanan ko ang lahat. Ginagawa ko ito. Hindi dahil may tayo. Alam ko,
Hindi ako karapat-dapat. Hindi yun ang punto ko. Ikaw mismo nagsabi na hindi mo ko minahal. Totoo ba yun, anak? Hindi totoo yan. Natutunan din kitang... Hindi na mahalaga yan. Ay, ano ba talagang nangyari? Ang mahalaga, kailangan maibalik ang langis. Nasa kwarto ko pa. Sa bahay ng amo ko. Bago pa ako pinilayas. Ay, Diyos ko. Ikaw nga may kagagawa nito? Nay, alam mo naman kung gaano ako kalakas makipagtalo. Kung gaano ako palaaway. Patawad po. Inaway-away ko pa man din ang lola nito. Pinagtanggol pa kita. Alam, Becca, hindi niyo po kasalanan. Bakit mo ba yung ginawa, ha? Akala ko makakaahon tayo sa kahirapan. Kailangan na po natin kumilos bago magbalik ang dilim. Babalik pa ba to? Hanggat hindi na ibabalik ang langis, magbabalik sa'yo ang sumpa. Di kung ganun, puntahan na dun sa dating amo mo. Pero inay, baka barilin nila ako. Sasamahan ko kayo. May paraan tayo. Kailangan nating magmadali bago dumating ang susunod na gabi. Matapos ang maikling sandali ng pag-asa, nagbandali si Lino at Marian patungo sa bahay ng among si Roso. Ngunit sa di kalayuan, nakita nila ang makapal na usok na pumapailan lang sa kalangitan. Ang dating tahimik na kalye, ngayon ay puno ng mga tao nagkakagulo. Ang dating magandang bahay na pinagtatrabahuhan ni Marian na nasa gitna ng nangangalit na apoy. Hindi! Anong nangyayari dito? May pumasok daw na halimaw ko kami. Marian! Hindi ko maalala. Bilisan niya! Iligtas niya ang mga gamit ko sa kwarto! Ang kwarto ko. Nandun ang langis! Oo, pero ngayon... Sir, delikado na pumasok! Ikaw! Sir, hindi ko sinasadya. Bumalik ka pang demonyo ka! Sir, Sandali lang po! Alam mo ba kung anong ginawa niya? Kinain niya ang lahat ng karne! Hilaw na karne! sir, may sumpa. Hindi ko kontrolado. Tapos ngayon, sila lang mo ba ang bahay ka? Sir, kailangan namin pumasok. May importante kami. Subukan niyong lumapit! Ang langis. Kailangan natin... Umalis kayo dyan kundi babarilin ko kayo! Sir, May iba pa bang paraan? wala na. Wala nang paraan. Lumayo kayo! Babagsak ang bahay! Ang langis. Nasusunog na, Lino. Hindi pwedeng mawala yun. Kailangan natin... Hindi! Lahat ng ari-arian ka! Lahat! Anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin bumalik kay Lola. Baka may paraan siya. Paano kung bumalik ang sumpa? Hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari. Kahit ginamit lang kita. Kahit na, hindi kita hayaang maging halimaw. Matapos ang trahedya sa bahay ni Mang Roso, bumalik sina Lino at Marian sa kanilang baryo. Ang pag-asa, unti-unting nawawala kasabay ng paglubog ng araw. Sa kalangitan, ang buwan halos buo na, nagbabadya ng nalalapit na katapusan ng kanilang pagkakataon. Hindi nagtagal, dumating si Sally sa lugar ng nasusunog na bahay. Dala-dala ang kanyang mga dasal at tradisyon. Huling pagtatangkang iligtas ang kaluluwa ni Marian mula sa kadiliman. Nagsisimula na. Lola, wala na po ang langis. Nasunog na. May ibang paraan na. May ritual. Ay, nandito sila! Ang aswang! Nandito! Oh, andun na yung aswang! Hindi! Hoy! Layuan niyo yung anak ko! Nakita ko siya kagabi! Nagbago ng anyo ang babaeng yan!
Oo! Nakita ko rin ang anino niya sa bubong! Tumahimik kayong lahat. May kakaiba. Ikaw may kasalanan ng latang ito, ha? Marian, anong nangyayari? Ay, tingnan niyo, nagbabago ang anak ko. Hawakan mo siya. Kailangan nating simulan ng ritual. Huwag niyo hayaang makatakas ang aswang! Ang anak ko, huwag niyo siyang sasaktan. Hindi ko mapigilan. Lola, tulungan niyo siya! Aswang! Batayin! Sa ngalan ng Ama. Sinungaling! Kasabot ka ng aswang! Nay! Lino! Patawad! Tama si Sally! Tulungan natin siya! Huwag kayo magpapaloko! Silang lahat ay mga aswang! Ilayo mo kami sa kasamaan. Hindi ko kaya. Masyadong malakas. Lumaban ka! Lumaban ka! Anak, Huwag kang anak, susuko! lumabang ka. Labanan mo. Tingnan ninyo! Tingnan ninyo! Tuloy niyang anyo! Sa pamamagitan ng liwanag. Marian! Huwag kang susuko! Kailangan nating tapusin ang ritual bago siya tuluyang mawala. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang biglang tumahol sa gabi. Si Becca, na dating galit na galit kay Sally, ay nakita ang katotohanan sa mga mata ng kanyang anak na nagdurusa. Ang mga salita ay dumating sa kanya tulad ng kidlata, mabilis, malinaw na nagbibigay liwanag sa dilim ng kanyang pagkakamali. Tumigil kayong lahat! Mali tayong lahat. Hindi si Aling Sally ang may kasalanan. Ano ba pinagsasabi mo? Ang anak ko, siya ang nagnakaw ng langis. Anong ibig mong sabihin? Akala niya, swerte yung langis. Ang akala niya, yayaman na kami. Huwag. Hindi. Dapat nilang malaman ng totoo. Becca, tinutulungan nila kami sa kabila ng lahat ng ginawa namin sa kanila. Matapos malaman ang katotohanan, nagmamadali silang bumalik sa nasusunog na bahay ni Mr. Rosso. Ang dating tahanan, ngayon ay isa ng itim na bangkay na kung ano ito dati, umuusok pa rin ang mga nalalabi. Si Marian patuloy na nakikipaglaban sa sumpa, nanginginig habang tinatahak nila ang nasunog na hagdan papunta sa kanyang kwarto malapit sa basement. Daan-daan lang. Hindi na stable ang sahig. Dito ko yan itinago. Nararamdaman ko ang langis. Hindi siya natupok ng apoy. Anak, kaya mo pa ba? Konti na lang, Nay. Konti na lang. Ingat! Gumuguho pa ang mga biga. Kabayan mo kami, Panginoon. Naririnig niyo ba yun? Ang alin bang anak? Parang tinatawag ako. Ang langis. Nararamdaman nito ang sumpa. Tingnan nyo. Dito. Dahan-dahan lang. Naku, baka biglang may bumagsak dyan. Kailangan nating bilisan. Nasa ilalim ng mga naglaglag ang mga gamit na nasunog. Ingatan mo, Apo. Oo, Lola.
Nandito pa, Lola! Kalahati na lang! Hindi sapat. Nabuhos na. Humalo na sa lupa. Aling Sally, anong ibig sabihin nun? Kalahati na lang ang natira. Hindi ko alam kung sasapat pa. Hindi pwede. Hindi pwedeng hindi sapat. Kailangan na nating umalis. Nagsisibagsakan na. Ang mga bahagi ng bahay na nasunog na. Paano kung hindi sapat? May paraan pa. Pero kailangan na nating umalis ngayon. Anak, halika na. Hindi. Hindi ko na kaya. Marian! Kayanin mo! Kayanin mo, Marian! Sana'y may sapat pang lakas ito. Matapos silang makuha ang natirang langisa, nagmamadali silang makabalik sa kanilang baryo, ang buwan. Buong-buo na sa kalangitan. Napakalaki at mapula na para bang isang matang nakatingin sa kanilang lahat. Ang mga tao nagtipon-tipon sa paligid, may hawak na mga kandila. Sa gitna ng bilog na kanilang binuo, si Marian nakaupo, nanginginig sa huling yugto ng kanyang pakikipaglaban sa sumpa, habang si Sally naghahanda para sa pinakamatinding ritual sa kanyang buhay. Ihanda ang bilog. Dito po ba, Lola? Oo, Apo. Bilisan mo. Sige ho. Hindi ko na kaya. Konti na lang, anak. Kapit pa. Labanan mo. Sa ngalan ng liwanag. Tumigil kayo! Laban, Marian! Kaya mo yan! Laban lang! Ang langis na ito ay sagisag ng iyong sumpa. Hindi! Ayoko! Akin ito! At ang sumpa ay magiging lunas. Pagkatapos ng usal na dasala ng matandang si Sally, biglang tumunog ang kidlata. Sabay-sabay na nanalangin ang mga kasama niya. Ngunit si Marian patuloy pa ring lumalaban sa pag-atake ng sumpa ng aswang. Huwag niyo akong kunin! Lola! Sa pamamagitan ng aking dugo. Lola, nanghihina na kayo! Sa pamamagitan ng aking lakas. Hindi niyo ako maalis. Sa pangalan ng aking mga ninuno, umalis ka! Umalis ka! Nay. Anak? Ano ko? Lola? Lola, kayo po. Tapos na. Tapos na ang sumpa, Apo. Lola Sally, patawad po. Hindi mo kasalanan. Lahat tayo ay may sariling sumpa. Lola, masyadong madaming lakas ang nagamit niyo. Huwag kang mag-alala, Apo. Sulit naman. Nailigtas natin siya.
at ang buong baryo. Utang na loob po namin ito sa inyo. Apo, ituloy mo ang aking tungkulin. Lola, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Ikaw na ang susunod na magiging tagapag-ingat. Isang linggo ang lumipas. Si Marian tuluyan ang gumaling sa sumpa. Napatawad na siya ng mga tao sa baryo, lalo na nang malaman nila ang buong kwento. Si Sally, bagamat nanghihina, unti-unting gumagaling sa pangangalaga ni Lino. Nagpasya si Marian na umalis sa baryo, hindi para tumakas, kundi para magsimula ng bagong buhay at matutunan ang kahalagahan ng pagiging kontento. Bago umalis, humingi siya ng tawad kay Lino at Sally at nangako na babalik siya bilang isang mas mabuting tao. Si Lino naman nanatili sa tabi ng kanyang lola. Sa wakas, tinanggap na niya ang tungkulin bilang tagapagmana ng tradisyong pagtulong sa mga nangangailangan. Habang lumalayo si Marian, maririnig muli ang mga salita ni Sally. Mag-iingat kayo. Hindi maganda ang nangyayari sa paligid. Maraming mga taong nagtatago sa anyong tupa. Pero sa loob pala ay asong gubat na umaangil at umaali-aligid, naghahanap ng masisila. Ngunit ngayon, ang mga salitang ito ay hindi nababala kundi paalala na ang tunay na halimaw, hindi ang anyo kundi ang pagnanasang makamit ang isang bagay na hindi nararapat sa pamamagitan ng masamang paraan.